Magandang araw ng pananambahan sa inyong lahat. Hindi man tayo magkasama ngayon dahil sa pag-iingat na narapat nating gawin, pero ito ang higit na mahalaga. Kasama namin si Lord dito at kasama niyo rin si Lord diyan sa inyong kinalalagyan. Ngayong linggo ay sisimulan natin ang isang panibagong series na pamamagatan nating One Thing Series. At ito ay hinango natin sa iba't ibang verses sa Bible na may salitang one thing. At tandaan ho ninyo ang purpose kung bakit ito ang ating titingnan. Ito ay ating upang maunawaan ang mas nararapat o unahin nating gawin o bigyan ng focus. Uulitin ko po yun Upang ating maunawaan ang mas nararapat na unahin o bigyan ng focus sa ating mga ginagawa. Sa akin, nang marinig ko ang salitang one thing, ang dating niyan sa akin ay ito. Meron pala akong maaring makaligtaan at nang marinig ko itong one thing, yun pala ang mas dapat na pagtuunan ko sa aking ginagawa. Maaring ganito rin ang maisip ninyo patungkol sa one thing. Dito mo ibabaling ang focus mo para hindi masayang yung sinimulan mo. Tama po ba? Kaya ang topic natin ngayon ay pinamagatan nating the power of focus. Alam niyo mga kapatid, may magagawa ka sa tulong at sa biyaya ng Diyos, lalo na pag ang pagfokusan mo ngayon ay ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo. Makinig kang mabuti, handang-handa ako ngayon na magsasalita sa inyo sa biyaya ng ating Panginoon. Let me start this topic here. Mula pagkabata ay inggit na inggit ako sa mga taong mas maganda ang antas ng pamumuhay sa amin. Tingnan niyo itong sitwasyon namin noon. Yung mga kaibigan ko noon, may pantusto sila na gawin ang maaari nilang naisin. Hindi sila hirap sa pag-aaral. Kung ako noon ay naglalakad, sila naman nakabisikleta o di kaya nakatricycle. Kung gusto nila ng bakasyon, ako naman, sa totoo lang iyon ang ayaw ko sa part ng taon, yung tinatawag na summer vacation. Ito ay dahil sa, wala naman akong mapuntahang lugar gaya ng ginagawa ng ilan. Pag ikaw kasi ay nasa probinsya, tuwing bakasyon, ang pangarap mo ay laging makarating ng Maynila. Tama? O di kaya, makarating ka ng ibang lugar. Pero dahil kami ay kapos noon, kaya alam niyo kung saan lang ako napupunta? Yung 3B. Ano ho yun? Yung 3B. Bahay, dagat, at saka bye-bye, dagat. Bundok. Yun lang ang pinupuntahan ko tuwing vacation. Kaya noon, hindi ko talaga na-enjoy yung tinatawag na summer vacation. Sa kalagayan namin ito na walang sapat, ay mapapaisip ka talaga kung makakatapos nga ba ako ng pag-aral? Yes, alam ko, makakatapos ako doon sa amin ng high school. Pero how about college? Mas gaganda ba ang antas ng buhay namin noong panahon na yon? Dahil ang iniisip ko talaga noon ay mas uunlad o angat ang buhay ng mga kilala kong may kakayahan ang kanilang mga magulang. Yun ang nasa isip ko noon. But that thought of mine was almost 40 years ago. Dahil may mga kakilala ko na kaya naman silang pag-aralin ng kanilang mga magulang sa anumang kurso na gusto nila o naisin nila, sad to say, hindi ho nila ito nagawa. May mga kilala rin ako sa amin na kahit grade 1 lang ang kanilang mga magulang, napalago nila ang kanilang mga business. Take note, grade 1, napalago ang kanilang mga business. Pero nang hinawakan nila ito ng college graduate nilang anak, unti-unti na ho itong nawala. May mga kilala rin ako na nagsimula ng maayos sa pag-aaral. Nagsimulang makapagtrabaho, naging maayos sa simula. May itinayong business, nagsimula ng maayos. Nag-asawa, naging maganda sa simula, but ended up a failure later. So ito ngayon ang tanong na ating sasagutin ngayong araw na ito. Bakit marami pa rin ang hindi nagtatagumpay sa buhay kahit na may resources? May kakayahan naman sila. At ito pa, may taglay na katalinuhan para umunlad o magtagumpay sa buhay. Where's the problem? Or what's the problem?
At maaring ang ilan sa inyo ay nagsimula ng makaranas nito, maaring may kakilala kayo na nakapagsimula na maging maayos. Pero bakit hindi nila na-maintain ang kaayusan na iyon? So dear listeners, may main reason akong nakikita sa ganitong uri ng failure. At ang nakikita kong reason kung bakit ganon ang nangyayari ay ito. Kulang, take note of this word, kulang o di kaya walang focus sa ginagawa. Kulang o walang focus sa ginagawa, wala siyang specific goal. Yun bang bahala na kung anong mangyari, kung mag-succeed man ito o hindi, okay lang sa akin. Walang specific goal. Wala sa kanya yung desisyon na pag hindi ako umokay ngayon, gagawa ko ng paraan para bukas maging okay na ako. Walang tinutumbok na ayusin o tapusin ang kanyang sinimulan. Yun ang nakikita ko na reason sa ganong klaseng failure. Pero dear brethren, ikaw na nakikinig sa ngayon, lalo na kung ikaw ay isa ng mananampalataya, you are fully equipped. And at the same time, God empowers you to succeed in life. Hindi ka kulang para dito. Basahin natin yung 2 Peter chapter 1 verse 3. Samahan niyo akong basahin ito. God's divine power. Hanggang doon lang muna tayo. Alam niyo ba kung ano ang description ng God's divine power na binabanggit yan sa 2 Peter chapter 1 verse 3? It is the kind of power that even raises the dead. Ulitin ko po yan, Yung God's divine power na binabanggit sa 2 Peter chapter 1 verse 3, it is the kind of power that even raises the dead. Ibig sabihin yan, kung nagde-deteriorate ang health mo, God empowers you na makarecover. Kung unti-unti nade-deplete yung pinag-ipunan mo dahil sa pandemic, God's divine power could help you recover. Para yung na-deplete noon sa biyaya ng Diyos, mapapalitan yan at may dagdag pa para may maitutulong ka sa iba. Kung ang relationship mo bumabagsak, that divine power has the power to raise it up, to strengthen that once again for God's glory and honor. Tuloy na ho natin ang basa. God's divine power has given us everything we need in life. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pagka ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka kulang, walang kulang sa'yo. Naalala ko po ang isang kwento patungkol sa isang buto. Maring tayo ay inggit na inggit doon sa mga puno na ang gaganda, nagagamit na sa isang magandang furniture, mapapakinabangan. Pero hindi niyo ba napansin na yung dati ng buto yan, yung puno na yan, yan ay inaapakan? Hindi ho yan pinapansin? Kailan lang ho yan napansin ho? Nung lumaki na. Pero wala naman hong nabago doon sa kahoy na yon. The same. Nung maliit pa siya, kung ano siya ngayon, nandoon na ho yun. Yung buhay ng isang Kristiyano na kumilala sa Panginoon ay ganun din. Kung dati hindi ka pinapansin, kung dati hindi ka pinapakinabangan, kung dati parang baliwala ka, ngayong Kristiyano ka na, ikaw ay isang kahoy na mayabong na napapakinabangan. Hindi mo lang maari napapansin kung ano ang maaring maging ka. Kasi dati, inaapak-apakan ka, hindi ka pinapansin. Walang gustong magtanim sa'yo. Pero si Lord, tinawag ka niya sa kanyang ubasan. Itinanim ka sa kingdom of God. At dahil itinanim ka ni Lord sa kanyang kingdom, you are empowered to do great and mighty things for His honor and for His glory. 2 Peter chapter 1 verse 3, God's divine power, oh, how great is that power is. God's divine power has given to us everything we need in life. Wala kang kulang, kapatid, for godliness. This power was given to us through the knowledge of the one who called us
by His own glory and integrity. Bago tayo magpatuloy, ipakita ko muna sa inyo ang nagagawa ng isang karaniwang bagay pagka ito ay nakafocus. Meron akong ipapakita sa inyo na video. Tingnan nyo kung ano ang magagawa ng isang ordinaryong bagay, tubig. Sa pinanood nating video, ay nakita ho natin kung gaano ka-powerful ang isang karaniwang bagay pagka hindi sabog. Pagka may focus, pagka kinonsentrate mo. Kahit ako nabigla ako nang mapansin ko ho yan Padlak, kayang hatiin ng tubig na kinonsentrate. You see? Even nature shows us that even ordinary things has power when there is focus. Nature ang nagpapakita sa atin yan. Hindi natin kailangang pag-aralan ho yan ng kung ano man. Nakikita ho natin yan ayon sa video na ating pinanood. Malaki ang nagagawa ng may focus. O ngayon, ikaw na isang tao na mayroong isip, patatalo ka ba doon sa tubig? Kung ang tubig may nagagawa dahil ifinocus, kinonsentrate, ikaw na nakikinig sa ngayon. Ang buhay mo na kay Kristo. Pag yan ay itinuon mo upang sundin kung ano ang pinagagawa sa iyo ni Kristo, higit pa sa inaasahan mo ang ipaparanas sa iyo ng Diyos na nagmahal sa iyo. But there is a need for us to focus or refocus on God once again. Why lack of focus leads to failure? Bakit yung walang focus, minsan pansamantala, umu-okay, pero kalaunan, bumabagsak. Ito po, because success follows a rule. May sinusundan ho yan na tuntunin o patakaran. Ano yon? Sigurado ko, alam nyo na to. If you aim at nothing, you will hit nothing. Success never comes to anyone who has no focus. At hindi lamang ho natin yan ina-apply sa natural o sa physical life. The same happens in the spiritual. You will never grow spiritually without focus. We never grow by chance. Oh, naka-attend ako ng Bible study. Na-bless ako doon sa sinyeng ni Pastor Jesse. Wow! Pastor na ako. No! You don't grow by chance. There are important things to be done and should never be neglected. All growth and success is intentional. You have to decide for it. You have to focus on it. You have to give your time to it. You have to prioritize that one. That should be the primary thing to be done before any other things is done. Pagising mo sa umaga, pag gusto mo mag-grow spiritually, what do we do with the Bible? How's our prayer life? Kasi kung gusto mo na maging successful spiritually, that should be the first thing to be done every time you wake up in the morning. Dear brethren, sinasabi ko po ito sa inyo para hindi kayo bigyan ng guilt. But this is to awaken you. Tandaan po niyo itong sasabihin ko. Kahit nasa best Christian church ka na, kahit may Bible ka pa sa bahay, lahat ng version nandoon, pati cellphone mo, kahit may apps pa yan ng Bible, kahit ang nakapaligid pa sa iyo ay mga Christian friends, Christian parents, people who love the Lord. Pero kung ikaw mismo ay hindi magbibigay ng attention o priority
Sa personal growth mo, sad to say, you will not grow spiritually. You will not, brethren. Yan ay mananatiling isang pangarap na hindi mo kamtan kung hindi mo ito bibigyan ng priority. Maaring kakainggitan mo yung mga kasamahan mo na ngayon leader na. But ask them. They prioritize spiritual growth. Pansinin po ninyo ito. Sigurado makukuha niyo ang point ko dito. Kung paano ang mga hindi healthy physically ay ang number one na apektado ng COVID virus, ganon din yan sa spiritual. Pag hindi ka healthy o matatag ang faith mo kay Lord, tiyak, isa ka sa madaling mabalisa. Take note of the word na ginamit ko. Madali kang mabalisa. Pag hindi healthy, pag hindi matatag ang faith mo kay Lord, ang dali mong mabalisa. Ito, ang dali mong magreklamo sa buhay. Ang bilis mo ring matakot, mangamba, mag-give up. Ito ang sabi ni Pastor Jesse, ang dali mo ring mainip. Sabi nga niya, ang isang tao daw na mainipin, sign ho yan na walang guidance ni Lord. Dahil kailanman ang isang tao na may guidance ni Lord, hindi yan mainip. Sa kanya, lahat ng kanyang ginagawa, dahil yun ang pinagagawa ni Lord, to God be the glory. Lord, I have done my prayer time. I have done my Bible study. I have done just sitting here and listening to Christian music. Hindi ho yun boring. Hindi ka mainip sa ganon. Bakit? Guided ka ng Lord eh. Brethren, do you agree with what I'm saying? Let me ask you another question. And please, answer this honestly from your heart. How's your so-called Christian life? Or your life in Christ? Naniniwala ka pa rin ba na maganda pa rin ang inilaang future ni Lord sa'yo? Panatag ka pa rin ba na kahit ikaw ang isa sa naging apektado ng pandemic mula pa ng 2020, ay alam mo, iaahon ka ng Diyos sa ganyang kalagayan? Salamat na lamang ngayong panahon ng pandemic, pero pinaalalahanan tayo ni Lord ng narapat na gagawin. Saan yung paalala na yon? Maring tinatanong nyo, saan ang paalala na yon? Specific ang tinutukoy ko sa theme natin ngayong 2022. Napaka-specific ng sinabi ng Diyos na ating pagfokusan. Kung ikaw ay kabahagi, kinoconsider mo na kabahagi ng church na ito, dear brethren, pagpukusan mo ang theme natin ito. Lord, I will seek you in 2022. Lord, even this time of pandemic, I will seek you. Lord, whatever happens, I will keep on seeking you. Dear brethren, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na ngayon, yes, time of pandemic, mas lalo mong kailangan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo ngayon, then seek the one who gave His life to you wholeheartedly. Do it now. Walang assurance ang tomorrow when it comes to salvation. So the best time to give your heart to God is now. Let me lead you in a simple prayer. Father, I am here in front of an invisible God. Pero alam ko, pakikinggan niya ako. Panginoong Yesus, kailangan kita, lalo na sa panahon na ito. Narito ako sa iyong harapan, nagsisisi, binubuksan ang aking puso, inaanyayahan kita na ikaw ang aking maging Panginoon, ikaw ang magiging tagapagligtas ko, lalo na sa panahon na ito ng pandemic. Ikaw ang gusto ko na mag-ingat sa akin. Ikaw ang gusto ko na magbigay ng direksyon sa akin. Ikaw ang gusto ko na magbigay ng mga pangangailangan ko sa araw-araw. At higit sa lahat, Lord, ang nais ko, sa oras na matapos ko na ang responsibility ko, ang gusto mong gawin ko sa sanlibutan na ito,
Sa lugar mo, sa kalangitan, ang gusto ko na mapuntahan. Salamat, Lord, sa kapatawaran at sa pagtanggap mo sa akin bilang anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. To seek God simply mean, ano ang ibig sabihin niyan to seek God? Know and be intimate with your God. Bakit? Tingnan ho natin yung Daniel chapter 11 verse 32. The people who know their God shall be strong. The people who know their God shall carry out great exploit. Alam niyo, pag maunawaan ho natin itong the people who know their God, hindi ho sinasabi niya na pag okay ang iyong kalagayan. Maring nasa ospital ka, but you know your God, still you could share the good news of salvation doon sa mga naroon. Maring ikaw mismo tinamaan ng pandemic, but it does not mean that you can do nothing. Naalala niyo po yung patotoo ng ating senior pastor, nagka-COVID, pero nag-share. Bakit nag-share? He know his God. Hindi pinag-uusapan ho dyan kung ikaw man ay nasa banig ng karamdaman, maaring ikaw ay kinakapos sa ngayon, hindi pinag-uusapan dyan. Ano man ang kalagayan mo, if you know your God, you shall be strong. Know that your God answers prayers. Know that your God supplies all your needs. Know that your God can set you free from condemnation. That's the most important thing. Know your God. Because by knowing what God can through you, you shall be strong. Pwede ka na, yes Lord, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Because you know your God will be with you. Kaya hindi ka matatakot kahit may pandemic. Dear brethren, this is now the time to seek our God. This is now the time to personally know who Jesus is, the I am of your life. Know Him, and your life will never be the same as before. You could carry out great exploit. Pag iyan ay iyo pong inihambing sa labanan, makikipaglaban ka, makikipagdigma ka, pero hindi ka matatalo. Yun ang ibig sabihin, carry out great exploits. Makikipagdigma ka, pero hindi ka matatalo. May ipagpe-pray ka, tiyak tutulungan ka ng Diyos para yung ipinagpe-pray mo ay magkaroon ng kasagutan. But there is a need for us to know our God. Because it is in knowing our God that will cause us to become strong and carry out great exploits. Hebrews chapter 12 verse 2. Take note of the first phrase. We must focus. To whom? Napaka-clear ng sinabi ng Bible. Kung mayroon man ho tayong dapat na pag-focusan ngayong 2022, lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ho yung business mo na ibinigay ng Diyos. Hindi ho yung anak mo na ipinagpipray mo naman sa Diyos. Hindi yung asawa mo na talaga namang hiningi mo naman yan kay Lord. Salamat sa lahat ng iyan. They are symbols of God's goodness to you. Katunayan ho yan, ang Diyos ay mabuti sa iyo. But those are only things. Ang sabi sa Bible, focus not on things, but on the giver of things, on the giver of needs, on the giver of wants. Kasi ho, pag inibaho natin ho yung we must focus on, not on Jesus, magbibigay ho yan ang problema sa iyo. It will divert your life to some other things, and a diverted life will never be a blessed life. It will never be. Kaya ano ang sabi ng Bible? I must. You, estudyante ka, hindi pag-aaral ang dapat mong pagfokusan. Mag-aral ka na kasama si Jesus. May tinatayo kang business, pinag-pray mo yan kay Lord, sinabi sa iyo ni Lord kung ano ang business, palaguin mo yan na kasama si Jesus. We must focus on Jesus. Bakit? Siya yung source. Source of what? Source of success. Source of blessedness. Source of faithfulness.
Siya ang source. Hindi natin magagawa yan kung hindi sa Kanya. We could never do it. Salamat kung mayroon na tayong plano na kagustuhan na Lord, gusto ko na makapagbigay ng parangal ang buhay ko sa iyo. But apart from Jesus, you could never do it. Kaya ang sabi, we must focus on Jesus, the source, the goal of our faith. Kung may dapat man na parangalan, the goal of faith is to give glory to Jesus. He saw the joy ahead of him, so he endured death on the cross and ignored the disgrace it brought him. Then, he received the highest position in heaven, the one next to the throne of God. Magbibigay ako sa inyo ng ilang example on what focusing on God can do. Sigurado ko alam niyo na ang kwento about the fall of Jericho, pero ito ang gusto ko na makita ko ninyo. How did the walls of Jericho fall? Dahil ba ang gagaling mo ng mga Israelites? No. The walls of Jericho fall because of the blast of the united praise of the people of God. It is the blast of the united praise. Kaya kung makikita ko ninyo, even the walls of Jericho fell down. Ang ibaw sa inyo, mayroon na kayong walls of unforgiveness. Mayroon kayong walls of bitterness. Nandoon ho kayo. Ang tagal na ho na nakakulong ho kayo doon. Alam mo na ang problema mo, emotionalism, ang tagal na niyan na nasa iyo. Now is the time for those walls to be broken down. How? You need to focus on God. You can't do it by yourself, but with God in you, because your mind, your heart is focused on what God can do, God will destroy those walls for you so that you could be set free now. Isa pa sa example na maaari kong ibigay sa inyo, what focus could do ay ito ho. Sa New Testament, alam na ho natin ang kwento na minsan si Pedro, dahil sa kanyang pangaral ng salita ng Diyos, siya ho ay nakulong. Pinagbawalan ho kasi siya eh. Pero, nakalaya siya. Ito ngayon ang tanong. How was Peter set free from prison? Di ba dahil yan sa united prayer ng mga ka-churchmate niya? Muli, ikaw na nakikinig sa ngayon. Do you want to be set free from the prison of poverty? Yung bang, sa pamilya mo, hindi na kayo nawawala ng may sakit. Imprisoned kayo doon. Even simple, ang ilan sa inyo, simple temptations, ang dalihong bumigay, imprisoned ka doon. Brethren, you want to be set free from those things? Then, be serious in coming to God now. May mga close friends ka na pwede mong ilapit sa iyo ang problema mo. May pastor kayo na nagmamahal sa inyo. Narito siya ngayon. Kaharap ko. May anointed leaders tayo na pwede ho nating lapitan para hingin ang kanilang pakikiisa sa struggle na yan. They could help you. That was how Peter set free from prison. The united prayer of his churchmate. Salamat kung ikaw ay isang tao na mayroon ng focus. Kaya lang, most of the time, may mga pagkakataon na mahirap mapanatili yan. Pero praise God, kahit mahirap, yan ay magagawa. Ulitin ko ano? Ang focus, mahirap, pero magagawa. So, how can we keep our focus? Yan ngayon ang ating titingnan. Sa Hebrew chapter 12 verse 1, since we are surrounded by so many examples of faith, yung sabi ko sa inyo kanina, mahirap yung mag-focus pero magagawa. Kaya sabi niyan,
Sabi diyan, since we are surrounded by so many examples of faith, may gumawa na yan, nagawa nila. Sabi ko sa inyo, mahirap pero nagagawa. Yan ang sabi sa verse na ito. Since we are surrounded by so many examples of faith, they remain faithful to God no matter what. Ano man ang kanilang naranasan, kay Lord pa rin ako. Patayin mo man ako, kay Lord pa rin ako. Ano man ang maranasan ko sa buhay, kay Lord pa rin ako. Iyon ang mga tao na yan na binabanggit na heroes of faith. Since we are surrounded by so many examples of faith, we must what? Get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. Yan ho yun ang number 1. Ito ang pangalawa. We must run the race that lies ahead of us and never give up. So, para magkaroon kayo ng idea sa gagamit kong illustration, para i-apply yung Hebrews chapter 12 verse 1, samahan niyo muna akong nabasahin ng isang kwento sa Bible dahil i-apply ho natin yung Hebrews chapter 12 verse 1 dito sa Mark chapter 10. Verse 46 to 52. Diyan ho natin i-apply ang verse na Hebrews chapter 12 verse 1. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Pero ano ang kanyang ginawa? Ngunit, lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila, tumindig ka, pinatatawag kanya. Verse 50, iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Verse 52, sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na, dahil sa iyong pananalig, noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. How can we keep our focus? If you have tried focusing on something at nag-give up ka, i-apply mo ito next time, magtatagumpay ka. Yung una, travel light. Paano ho natin gagawin yan? Basahin ho muna natin yung verse kanina. Hebrews chapter 12, 1b. Sabi dyan, we must. Pag ginamit yung word na must sa Bible, i-focus mo ang buhay mo dyan. Hindi maaring hindi iyan ay makaligtaan. Yan yun ang word na must. You must be born again. No one. Kaya may word yan, no one Kasi it is a must. We must get rid of. Ano ang word na ginamit? Everything. Everything that slows us down, especially sin, that distracts us. So, ito po yun. How can we travel light? Paano ho? No unnecessary and excess baggage, please. If you want to be serious in your walk with God, please never carry unnecessary weights or so-called excess baggages. Bakit ho? It is because these things will surely, those excess baggage, those unnecessary weights, they will surely steal and divert your focus in your journey with God. Sigurado ho yan. Nasa iyo dala mo karga-karga mo
At pagkarga-karga mo, hindi mo pwedeng hindi pansinin ho yan. That's why it will surely divert your focus on your journey with God. Ito pa ho, how can we travel light? We must understand the urgent and the important. Ano ang lagi ho nating marinig? Give priority to the most important and not to the urgent. Why? It will lessen your concern because sometimes urgent things does not really mean they need to be accomplished now. Hindi naman yun ibig sabihin na dahil yan ay urgent, ngayon mo na gagawin yan. But, be sure to focus on what is important. Focus on what is important. Sabi ho doon sa binasa natin kanina, we must get rid of everything. What are these things that can slow us down? It can be your past. It can be your failures. Maring iyan ho yung mga tao ng isipan, ay ganito, may ganitong isipan patungkol sa'yo. Sila ay somebody at ikaw naman ay nobody sa kanilang paningin. And those people could hinder you. They could slow you down. Mayroon hong in-specify kanina doon sa Hebrew chapter 12 verse 1b. We must get rid of everything that slows us down, especially, tingnan niyo yung word, mayroon nung special dyan na inano, ibig sabihin, lalo na ito. Especially, sin that distracts us. Kung minsan akala ho natin, yung sin na nagagawa ho natin, okay lang, nakakapag-church pa naman ako, but for sure, hanggat hindi ka magde-decide to leave it away, to turn away from it and turn to God, it could distract you. It will distract you. Sigurado, maalala niyo muli kung sino ang nagsabi nito. Hindi mo kailangan ang kasalanan para mabuhay. Kailangan ko pa bang sabihin kung sino ang nagsabi niyan? Hindi mo kailangan ang kasalanan para mabuhay. Ano ang ginawa ni Bartimeo doon sa kwento na ating binasa? Ang sabi sa Mark chapter 10 verse 50, iniwaksi niya ang kanyang balabal. Take note. Pag may suot kang balabal, lalo na pag medyo mahangin, it will slow you down. Ano ang ginawa ni Bartimeo doon sa maaring makahadlang sa kanya? Iwinaksi. Yun ang mababasa natin sa Mark chapter 10, verse 50. Gaya ni Bartimeo, anong balabal o hadlang sa kalaguang espiritual ang nararapat na iwan o iwaksi mo? I'm talking to you, dear listeners. Si Bartimeo, yung kanyang balabal ang nakita niya na hadlang. Ikaw naman na nakikinig sa ngayon. Ano ang nakikita mong balabal? At kung hindi mo nakikita yan, sigurado ko, ang mahal mo sa buhay, maring ang pastor mo ay sinasabi na yan sa iyo. Kaya identify mo yan. Ang ilan sa inyo, maaring ang gusto ni Lord na ating iwaksi sa ngayon, ay yung relationship natin na hindi nakakalugod sa Kanya. I know, hindi ho ito mahirap po itong gawin. Pero kung ikaw ay isang anak ng Diyos, sigurado memorize mo ang verse na to. I can do all things through Christ. Magagawa mo yan sa pamamagitan ni Kristo. May magagawa ka na iwan ang isang relationship na hindi nakakalugod sa Diyos. Mahirap, pero sa tulong ng Diyos, magagawa mo. Are you willing? Sa ilan, iyan ay maaring bisyo o isang ugali. O maaring iyan ay isang pagmumura na unknowingly nasasabi mo.
At yung ugali na yan ay matagal nang dinidil sa iyo ni Lord. Dear listeners, ano man yan, ikaw ang nakakaalam yan, decide to forsake it now by asking help from God. Doon sa binasa ho natin kanina, nang magdesisyon si Bartimeo na iwaksi ang kanyang balabal at paluksong lumapit kay Jesus, anong nangyari? A great change follow. A great change follow. His life was no longer as before. Nung lumapit siya kay Jesus, yung dating si Bartimeo ay naging iba. It is because Jesus will never turn to anyone turning to Him. Ulitin ko po yan. Jesus will never turn to anyone turning to Him. How can we keep our focus? Number 1, travel light. Ito yung pangalawa. Never give up. Ibig sabihin, endure till the end. Persevere. Be determined. Don't give up. When there is a slow result or output. Kung minsan kasi, okay lang na mag-persevere. Pag may nakikita ka na result, ang problema, hindi sa lahat ng panahon, ang ganda ng result. There are times na ang bagal ng output, ang bagal ng result. Bakit ho? All great achievements are costly. It never comes by chance. You must intentionally pursue it. What is important is this. You are progressing. Bakit ka nagpa-progress? Hindi ka kasi nag-give up eh. Remember, no one gets the promise without going through the process. For generally, this is how success comes. Wala kang kakamtan na success kung binabaliwala mo itong ating pinag-aaralan. Kung ikaw ay hirap sa buhay, sa ngayon, lalo na ngayong pandemic, alalahanin mo ang sinabi ng ating pastor. Sa lahat sa atin na kumilala sa ating Panginoong Hesus, tiyak ang ating destinasyon. Ang di nga lang tiyak ay ang pagdadaanan. Pero anuman ang ating pagdadaanan, God allows them. And because God allows them, for sure, His help, His strength, His wisdom, His direction will be upon you. At pag ang mga bagay na yan ay nasa sayo, sigurado yan, mararating mo ang finish line na pagdadalan sayo ng ating mapagmahal na Diyos. You will not fail in life if you will keep on looking on Jesus, who is the author and finisher of your faith. You will reach the finish line. Yan ang makikita ho natin sa Hebreo chapter 12 verse 1c. We must run the race. We must, again, ginamit yung word na must. We must run the race that lies ahead of us and never give up. Balikan natin yung kwento kanina. Sa Mark chapter 10 verse 48. Nakakalungkot to kasi ito minsan eh. May mga tao na gustong lumapit, may mga tao na gustong ayusin ang kanilang buhay, pero may mga hadlang. That's part of life. Bibiruin ka, baka lumagpas ka sa langit. Ganun eh. People wants to see you on the same condition as you are, just like them. Ganun yun ang tao minsan eh. Ayaw na may makitang pagbabago sa iyo. They want you to stay the same like them. Okay lang yun kung sila ay kagaya ni Jesus. But there's a problem kung hindi sila kagaya ni Jesus. Sa Mark chapter 10, verse 48. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, ngunit, praise God. Sana meron tayong ganitong klaseng attitude. Pinagbabawalan mo akong mag-church, lalo akong mag-church. Kinukutya mo ako sa pagpipray ng pagkain sa school, pinagtatawanan niyo ako, lalo akong magpipray, hahabaan ko pa.
Yun ang tao na determinado, may determination eh. Hindi siya pumapayag na yung bagay na nakakalugod sa Diyos na gusto niyang gawin ay mahadlangan siya. Dahil lang mayroong pumupuna sa kanya. This is exactly what Bartimaeus did. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik, take note of this word, lalo pa siyang nagsisigaw. Yung parabang, gusto niyo akong inisin ha? Mas lalo ko kayong inisin. Yun eh. Lumalaban, nilalabanan yung negative na sinasabi sa kanya. Lalo siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Siguro dahil nilakasan niya yan yung hindi nakarinig, tuloy lalong narinig. Kaya narinig ng lahat ng nilapitan ni Bartimeo ay si Jesus. At ang tawag niya doon sa nilapitan, yun ay anak ni David. At may meaning yun sa kanila. Yun ang tagapagligtas na inaantay natin noon. Dahil sa sigaw niya, lalong nabantog si Jesus. Hindi ko kasi siya nagpapigil eh. Lalo. Mula sa verse na yan, tingnan po natin dyan ang gagawin ng taong may focus. Na-discuss ko na ho yan. Pinatahimik, pero lalong nagsisigaw. Pinatitigil, pero lalong nagpupursiging lumapit. Sabi nga, sana all kagaya ni Bartimeo. May focus sa paglapit kay Lord. Ito nga lang minsan na nakakalungkot sa ilang mga kapatiran. Kumulimlim lang, ayaw niyang mag-church kasi baka daw umulan. Para bang walang pambili ng payong ay hindi naman naubusan ng load. Sale lang. Absent na rin sa church, di ba? Ito po, brinake lang ng boyfriend, pati si kay Lord, nagtampo. Folks, ito ang sasabihin ko. Kung nagtatampo ka sa boyfriend o sa girlfriend mo na ayaw sa'yo, bakit pati kay Lord na patay sa'yo ay dinadamay mo? Kuha niyo yung point ko doon? Huwag mo idamay si Lord. Patay na patay sa'yo yun eh. Gusto ka na makahalubilo. Gusto ka niya na maka-fellowship. So pag brinay ka ng boyfriend o ng girlfriend mo, lalo kang pumunta sa church. Baka doon mo marinig ang boses ni Lord. Yan ang para sa'yo. Lahat ng inayawan, lahat ng iniwan, be sure na hindi na kasama si Lord pag nagtampo ka. Amen ba? Yes. So, ibig sabihin nun yan, pag bumalik na ang ating face-to-face, marami nang papasok dito na inayawan at iniwan. Praise God. Now, kung may mga bagay tayo na gini-give up, na hindi naman ho yun yung dapat, ano ho yung mga dapat na hindi talaga natin i-give up as believers? There are things na bilang mga mananampalataya ay hindi ho talaga natin dapat i-give up. Be sure, dear listeners, not to give up your faith, lalo na ngayong pandemic. Your faith will be the only thing that will keep you through. Lalo na ngayon na nakakaranas tayo ng kahirapan dahil sa COVID virus. Don't give up serving God. Paring naging home host ka na, naging care group facilitator ka na, kinonsider mo na nga ang sarili mo na HTBC worker, then don't give up doing those things. Keep it up. Kung wala kang nakikita na result sa ngayon, remember, kung wala kang nakikitang sa result, it might be God is just preparing you for a greater responsibility na kung saan ang iiral sa iyo ay yung pananampalataya mo sa magagawa ng Diyos, hindi ayon sa nakikita mo. Believe me, dear brethren, kung wala kang nakikita sa ngayon, hindi ia-allow ni Lord na manatili na ganyan hanggang bukas. Kung wala ngayon, God will see to it, magkakaroon yan bukas.
It is the promise of God to the faithful. It is the promise of God to the faithful. Never stop praying for your unsaved or wayward spouse. Maring mayroon kang rebelling anak, don't stop praying for them. Don't stop praying na darating ang panahon, mabuborn again sila. Never stop praying for these things. One more thing. Meron pa akong isang bagay na gusto ko na makita ninyo sa topic nating ito. Tingin ko naman kasi, ay wala namang tao na di nangarap na umayos ang buhay. Naniniwala ako na minsan, lahat ay nangarap din naman na ma-improve ang buhay by doing something. I believe in it. Magbibigay ako sa inyo ng isang specific example para makuha ninyo kung ano ang ibig kong sabihin patungkol dito. Kung hindi ninyo pinagbuti ang inyong pag-aaral noon, maaring minsan ay nasabi nyo ito. Next year, kung hindi mo pinagbuti ang pag-aaral mo noon, naalala ko tuloy yung buhay ng ating senior pastor. Nung nag-aaral siya, nabuhay pa ang kaniyang mga magulang, walang focus. Kaya ano ang grade? Tama ba? Ang wasay ba sa Tagalog? Aks? Ganun? Palakol? 7, 70. Pero nung nagkaroon ng focus, ano na ho? 8. Yun yung kasi ang nagagawa ng tao na may focus. Nag-i-improve. Isang bagay ang tiyak. Sa isang tao na gumagawa ng isang bagay na walang improvement, walang focus. Kasi yung isang tao na may focus, tiyak mag-i-improve. So, kung ikaw ay hindi nag-aral ng mabuti noon, sigurado ko, nasabi mo rin ito. Next year, o di kaya, pag nag-college na ako, magpo-focus na ako sa pag-aaral. Oh, good, if you have that kind of plan. Kaya lang, may problema ho dyan. Gusto ko na ngang mag-improve, may problema pa? Yes, maaaring may problema ka na hindi mo nakikita at ito ang sasabihin ko sa ngayon. Dahil sa hindi maganda ang foundation mo ng high school, kaya tiyak aaralin mong muli sa college ang na-miss mo nung high school, right? Tama po ba? Hindi mo kasi inayos yung pag-aaral mo eh. Kaya yung na-miss mo nung high school, tiyak aaralin mo pa rin yan doon sa college. At dahil sa dobling aral na gagawin mo, ibig sabihin nun yan, dagdag hirap yan sa'yo. At ang sitwasyon na yan ngayon ang magbibigay sa'yo ng tendency na hindi mo na ipagpatuloy yung naisip mo noon. Ang hirap pala. Ang reason lang mo noon, hindi mo na pinagbuti ang pag-aaral noon. Brethren, remember this. Success is a process. And you will never progress without going through the process. Wala akong shortcut dyan. Tiyak na may babalikan ka. Tiyak na babalikan mo yung na-miss mo para lang maging stable ka ngayon. Kung may na-miss ka noon, babalikan mo yun para maging stable ka ngayon. Kasi walang shortcut dyan eh. Why I'm telling this to you, brethren? Because I want you to see the importance of focusing in life now. Yun ang gusto ko na makita ho ninyo. To focus on God now is the best thing to do now, ngayong 2022. If you want to see the power of God in your life this 2022, then focus on seeking God now. Brethren, sa tiningnan natin ngayon, ay maaaring nakita mo ang sarili mo na kaya pala wala kang nararanasang significant improvement o significant accomplishment sa buhay, ay kasi ito ang kulang mo. You lack focus in life. Dear listeners,
Kung ayaw mo na sa buhay na stagnant at walang improvement, then do this first thing first. Seek the very author and giver of good and abundant life. That is our Lord. He is our Lord, Jesus Christ. Dear worshipers, be sure to give your wholehearted focus on Jesus now. And I assure you, the coming days of your life, coming months, coming years of your life, no matter what's happening in the world now, God will see to it. He will spare you. Because God cares. God blesses the life of those whose heart is focused on Him. Hingin ho natin ang Diyos para magawa natin ito. Oh, dear Father, naranasan na ho naming lahat kung ano ang result sa buhay namin, Lord, ng isang desisyon, ng isang ginagawa na wala ang focus. Ang dami hong nasayang, nagsayang ho kami ng panahon. Ang mga magulang namin, nagsayang ng pera, at ayaw na ho naming maulit ho yun, Panginoon. Lalo na ngayon kami ay mga mananampalataya na. Oh, dear Father, in Jesus' name, dalangin po namin ito sa iyo. Kaming lahat, Lord, nakabahagi ng gawain na ito. Sa amin, Lord, na nakakilala na sa iyo, nakaranas na ng kabutihan ho ninyo, Lord, tulungan ninyo kami, Banal na Espiritu Santo, na kung meron man po kaming higit na bigyan ng focus, lalo na ngayong taon na ito, Lord, yun ay walang iba kundi kayo. Father, in Jesus' name, sa amin na naglilingkod sa iyo, help us, Lord, to serve you with gladness, knowing, Father, it is you who will work through us. At sa mga anak mo po, Lord, na mayroon pong struggles, it could be financially, Lord, it could be relationally, it could be physically, my dear Father. At sa kanila, Lord, na ang desire, Father, for this year, they want, Lord, to really be a sweet and smelling aroma before you, their life, Father, Lord, in Jesus' name, let your help be upon these people who want to be close to you. Father, dinadalangin ko rin po sa iyo, Lord, sa mga oras na ito, lahat ng mga nakikinig, Lord, na mayroon pong mga pangangailangan, tugunin po ninyo sila. Lahat ng mga kapatid ko na nakikinig sa ngayon na nangangailangan ng direction, sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, ituro mo sa kanila kung ano ang nararapat nilang gagawin, Ama. Sa mga kapatid ko na naguguluhan, Lord, hindi alam kung ano ang nararapat na gagawin, Ama, dinadalangin ko po sa iyo, Lord, mangusap kayo sa Kanya. Sa mga kapatid ko po, Lord God Almighty, na naapektuhan ng labis ng COVID virus, I ask and pray, God, let your help be upon that son of yours, Father, na nasa ospital. Siya na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Siya na malayo sa pamilya. Iunat po ninyo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang kahit siya ay nag-iisa, Lord, sa pamagitan ng tulong mo sa kanya, siya ay makaka-recover, dear Father. Lord, salamat po, Lord, dahil ang salita mo, namin nung napakinggan sa ngayon, alam namin, Lord, ako mismo ay nagtitiwala. This will give direction to your people na out of focus, lalo na po sa pagbigay ng priority sa iyo. I left them up unto you, Lord. Just be with them.
In Jesus' name. And now, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. This I pray for you in Jesus' name. Amen. Good morning, good day sa inyong lahat. God bless sa inyo sa inyong pagpapatuloy ng buhay ngayong araw. Salamat sa inyong pakikinig.